Uy! Part 10 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Ibang-iba na nga raw itong si Jinwoo ikanitong si Juhee, di nga raw tulad niya na wala man lang pinagbago, at kung ano-ano pang ang kadramahan ni ate mo, fast forward ko na lang sayang screen time wala naman ambag sa istorya, at ayun nga. Magre-retire na raw siya sa pagiging hunter, edi wow wag ka na rin bumalik please hihi. Balik naman tayo sa nakaraang pagkikita nila ni Woo Jinchul kung saan ipinabatid nito at may pa-warning sa ating bida, na kung gusto nga raw nitong mabuhay ng matagal ay mag-ingat ito. Nagtaka naman si Jinwoo at ano raw ang ibig sabihin ni Jinchul. Ayon naman dito ay tungkol nga raw ito sa nakaraang raid nila, kung saan sila lang ni Jinho, ang anak mayamang nakasama niya, ang nakasurvive at nabuhay. Sa kasamaang palad ay may kapatid nga raw itong si Hwang Dong-sok, ang S-rank hunter na si Hwang Dong-so, na maaring target na sila ngayon. At kung anuman daw ang nangyari talaga sa raid na iyon, ay siguradong wala itong pakialam at ang tanging nasa isip lamang nito ay namatay ang kapatid niya habang sila ay nabuhay. Kaya mag-ingat nga raw ito dahil ang isa sa mga kinatatakutan ng lahat na maging batas ay walang laban, ay siguradong babalikan sila. Kaya kung maari raw ay umalis na muna sila ng bansa kasama ang kanilang pamilya, dagdag pa nga nito kay Jinwoo. Nagdaan ang mga araw ay ipinakilala na nga ni Jinho kay Jinwoo ang binuo nitong strike team, na lubos ibinida na nga nito sa kabila ng tila mga tambay lang sa daan na pinagre-recruit nito, na lubos kinabahala naman ni Jinwoo. Rason naman ni Jinho ay mas okay daw na ganito ang mga miyembro nila lalo na sa setup nila. At pangpunan lang naman daw sa requirement na minimum members sa raid. Abat nagsama pa nga raw ng bata itong si Jinho, reklamo na nga ng ating bida. Tila narinig naman sila ng babae kaya sila ay nilapitan at nakakabastos daw ang pinagsasasabi nila, at ipinagmalaki na isa raw siyang hunter. Pero high school ka lang diba, ribat naman na nga ng ating bida dito, tsaka may experience ka ba sa pag-raid, baka nga rank ka lang, banat na nga ni Jinwoo sa natigil ang dalaga. Narumbat din at ano naman daw kung rank hunter siya. O siya basta maghihintay lang naman kayo dito sa labas, ika na nga dito ni Jinwoo, at sila nga lang daw ni Jinho ang papasok sa loob ng dungeon. Pahabol na tanong naman si kuya at kung seryoso raw ba na dalawa lamang silang papasok sa dungeon, at kung talagang may bayad daw ba na 3 milyon sa pagtambay lamang nila sa labas. Oo naman ang rich kid natin at per raid nga raw ito. Ngunit sa kondisyon nga raw na hindi nila pwedeng sabihin sa iba ang kanilang ginagawa, at kung sakaling sila ay sumuway sa kanilang kontrata ay magbabayad sila ng 10 beses ng halaga ng kikitain nila. Habang todo explain si Jinho ay ginamit na nga ng ating bida ang stealth rune stone na nakuha nito mula kay Tashik, na siyang nagbigay na nga sa kanya ng skill na stealth. Walang ano-ano'y ibinida na nga ni Jinho ang bigating armor nito kay Jinwoo. Na literal na ngang bigatin sa timbang at nagkatambe-tambe na nga ang rich kid na binata sa bigat ng armor nitong suot-suot. At ayon dito kay Jinwoo ay tanggalin na lamang nito at nagmumungtanga lamang ito. Abat di peren nga nagpaawat ang pasaway at talagang iniwan paring suot ang helmet, na pinabayaan na lamang ni Jinwoo at rekta pumasok na sa dungeon, habang naiwan naman ang kanilang mga kasamahan na lubos ang pagdududa kila Jinwoo at kung kakayanin ba talaga ng dalawa na matapos ang raid ng sila lamang. Makalipas ang 1 oras ay natano na nga sila ng mga ito na palabas ng dungeon, kung saan inakala pang ang tumakbo lang ang dalawa, hanggang sa magulat na nga lang ang mga tanga nang makita ang unti-unting pagsarado ng gate na nangangahulugang natalo ng dalawa ang dungeon boss. Habang di pa rin makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan ay niyaya na nga sila ni Jinho na magmadali na at lipat location na sila, at target nga nilang makatatlo sa araw na yun. Tumetaginting na 9 milyon yun sa inyo kaya eret na, ika na nga ni Jinho sa mga ito. Sunod-sunod na raid na nga ang isinagawa nila mula noong araw na iyon, kung saan samet-saring halimaw na nga ang kinaharap ng ating bida, na siya ring unti-unting nagpa-level up dito, di rin maitago ni Jinho ang pagkamangha sa ating bida nang makita ang panibagong skill ni Jinwoo na stealth, na maging ang ating bida ay namangha at napakapaki-pakinabang daw na skill at sobrang effective sa laban. Kaakibat na rin ang ilan niya pang mga bagong skill, ang Advanced Dagger Wielding at Fatal Strike, na agad na testing nito sa mga kawawang werewolf. Habang nagpapahinga ay si Jinho naman ang nangongolekta lahat ng kanilang malulot. Sabay na pagtanto naman ni Jinwoo na sa pagdagdag ng kanyang mga skill,
ay kailangan niya na rin bigyan pansin ang kanyang mana nang mas maayos na magamit ang mga ito. Habang napapaisip kung rerekta na raw ba siya sa Demon Castle since going smooth naman daw ang pagpapa-level up niya ay nagulat na nga lang ang ating bida ng isang notification ang bigla na lamang lumutang, ukol sa isang job change quest since naabot na nga raw ni Jinwoo ang required level para dito. Samantala, pinakita naman sa headquarters ng White Tiger Guild ang lubos pagkagulat ng isang lalaking nagngangalang manager ukol sa binalita nitong binata patungkol sa mga C-rank gates na pinagkagastusan daw ng tumetaginting na 150 milyon ng isang hunter na nagngangalang Jinho, isa sa mga anak ng nagmamay-ari ng Eugene Construction. Sa kabila ng pagtataka ay bigla na nga lang nagka-interes si Manager nang makita ang pangalan ni Jinwoo, ang ating bida, nakabilang sa binuong grupo ng nasabing negosyante. Ito nga raw yung hunter na nasangkot sa nakaraang double dungeon incident sabay na pangisi at tila may naaamoy raw siyang something sa nangyayari. Samantala, naka-adjust naman na ang mga kagrupo nila Jinwoo sa kanilang setup, habang ito namang si ate ay pinakitang pa-blush-blush na sa tabi at tila tinamaan na sa bida natin. Wala nang ang sinayang pa na oras itong si Manager at ang lakas nga raw ng kutob niya na reawakened hunter itong bida natin, at di nga lang daw basta espekulasyon lang dahil sa loob ng 3 insidenteng kinasangkutan nito ay sa kung di maipaliwanag na dahilan ay nakasurvive ito. Ang double dungeon incident, ang Hwangdong Suk strike team, pati na ang Kangtashik killing spree. At isa nga lang daw ang nakikita niyang dahilan kung papaanong lagi itong nabubuhay sa kabila ng dami ng casualties at namamatay, at yun nga ay ang Nerawaken nito. At nang tanungin ng kasamahan kung saan daw siya pupunta ay napasusmeriasep na lang, at alangan daw ano pa nga ba at ere-recruit itong si Jinwoo. Ano ito picnic? Pagkagulat na nga nila Manager nang maabutang papeexpetics lang ang strike team nila Jinwoo sa harap ng dungeon gate, at nang mapagtanto na hunters ito ng kausapin ni Song Yi ay bigla na lamang tumayo lahat ng tatayo sa katawan nito at mukhang tama raw ang kutob niya, at kung di siya nagkakamali ay hinarap ni Jinwoo ang nasabing dungeon nang wala ang mga kasamahan. Oh shit, this is it pansit, hulog ka ng langit Jinwoo, I love you na, sa isip-isip na nga ni Manager Ngiting tagumpay nang ang umalis sila Manager habang sakto namang paglabas nila Jinwoo sa nasabing gate. Dito nagpaalam na nga muna ang ating bida na day off muna siya bukas at may gagawin daw siya. Bagamat may mga na-reserve na silang gates ay wala naman itong naging kaso kay Jinho. Somewhere sa kung saan ay pinakita naman itong si Mr. Choi na tila binangungot na naman ang nakaraan sa Jeju Island incident, sabay pinakita ang isang top secret operations plan nito ukol sa Jeju Island. Balik naman kay Jinwoo kung saan anabangan na nga ito nila Manager na nagpakilala sa ating bida ng mga taga White Tiger Guild at nandirito nga raw para humingi ng kakarampot na oras mula sa ating bida. Wala nang ang patumpik-tumpik at kutsa-kutsara pang iminungkahi nito kay Jinwoo na sumali sa kanilang guild, kapalit ng dobleng bayad sa anumang naging offer ng Eugene Construction. Pang-ising-isi na nga ito at sa isip ay siguradong kakagat daw sa kanyang offer itong binata, lalo na't bihira ang mga ganitong negosasyon sa dating rank hunter na katulad daw ni Jinwoo. Hanggang sa nagulat na nga lang ito nang tanungin ng binata kung magkano ang value ng White Tiger Guild headquarters. Pautal-utal naman na sinagot ni Manager na siguro mga 50 billion daw. Nagulantang na nga ito nang sabihin ni Jinwoo na 30 billion ang market value ng building na inoffer sa kanya ng Eugene Construction, at since sinabi niya na doble nito ang offer niya ay natarante na nga ito at di alam ang gagawin. Mukhang tapos na ang usapan natin, banat na nga ni Jinwoo sa natamimi na si Manager ngunit bago umalis ay muling nagsalita ang bida natin, at kanino raw nalaman ni Manager ang tungkol sa kanya, at kung inimbestigahan daw ba siya nito ng palihim. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nawala si Jinwoo sa paningin nito sabay sugat sa mukha ni Manager ay lumutang, kaya napagtanto na isang reawakened hunter si Jinwoo na may pambihirang stealth skill pa. At kaya raw pala grabe ang offer mula sa Eugene Construction. Agad nagsorry na nga ito sa bida natin at wala naman daw siyang masamang intensyon sa pag-imbestiga niya dito kay Jinwoo. Nagkataon lang daw na nag-imbestiga sila tungkol sa isang hunter na bumibili ng maramihang gates. At dito na nga raw niya nakita ang pangalan ng ating bida. Sino pa ibang nakakaalam sa akin bukod sa'yo? Muling tanong na nga ni Jinwoo kay Manager Agad sumagot naman ito na siya lang daw at ang kasamahan niya sa labas. Dito na nga nagbanta si Jinwoo na kung sakaling may marinig siyang chismis tungkol sa kanya ay silang dalawa ang babalikan niya,
Agad naman nagets ni Manager Ann ang sitwasyon kaya sinabi sa ating bida na bagamat mahal nito ang trabaho niya ay mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang buhay, kaya sisiguraduhin niya raw na mananahimik sila. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Jinwoo since namomroblema sila Manager Ann sa kakulangan ng gates, na willing daw siyang ibenta sa mga ito ang 3 sa C-rank gates nila, ngunit sa halagang 300 million kada gate. Nagulat na nga si Manager Ann sa presyong inilatag ni Jinwoo. Kaya kung maaari raw ay makahingi siya ng tawad since kulang-kulang 200 million lamang ang value ng nakukuhang mana crystals at essence stones sa bawat dungeon, kaya 200 million na nga lang daw sana. Walang patumpik-tumpik na kinasa naman agad ni Jinwoo ang deal na kinata miminangalang ni Manager Ann at naisahan siya ng binata, ng tumetaginting na 600 million para sa 3 gates. Bago umalis ay may pakonsuelo naman itong bida natin at ginamit ang sugat ni Manager Ann sa pamamagitan ng healing potion nito. Teka, ngayong inilahad mo ito lahat sa akin, ibig sabihin ba nito ay pinagkakatiwalaan mo ko? Ika na nga ni Manager Ann kay Jinwoo. Oo naman ang bida natin, basta ba daw di matabil ang dila nitong lalaki. Naiwan na ngang nakangiti peren si Manager Ann kausap ang kasamahan niya at mukhang mas matindi pa raw sa inaakala nila ang nahanap nila. Kinabukasan ay nagulantang na nga lang sa balita itong si Manager Ann nang malaman na may iba pa palang C-rank gates bukod sa benente sa kanya ni Jinwoo, na nagkakahalaga lamang ng 70 million pababa, sabay nakatanggap ng text mula sa ating bida. Nakwits na sila sa pang-spy nito sa kanya. Napangiti na nga lang ang manager at nadali raw siya ng matindi ni Jinwoo, ngunit okay lang daw dahil may contact na siya kay Jinwoo ngayon. Samantala, ang bida naman natin ay biyahe mode na at planong banatan na ang job change quest niya. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko dyan, thank you. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.